Ang ikaapat na wika ng ating Panginoon sa krus. Eli, Eli, lama sabatana, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nagmamakaawa, humihingi ng tulong, nawawalan ng pag-asa. Iilan lamang ito sa mga salitang pwedeng larawan sa ikaapat na wika ni Jesus sa krus. Mga salitang naghahanap ng makakapitan sa kabila ng pasakit at paghihirap na kanyang nararanasan. Mga salita na napakasakit pakinggan kung kita mismo ang naroon sa ganong kalagayan na nag-iisa, sugatan, at tila wala nang matatakbuhan. Isipin natin ang naging sitwasyon ni Jesus na nakapako sa krus. Iniwan ng karamihan, pinagtaksilan, pinahirapan, at sa sandaling iyon ay tila wala nang nakakaunawa sa kanya. Isang matinding kalungkutan at sakit na hindi kaya maipaliwanag ng mga salita lamang. Kaya tulad ni Jesus, karaniwan sa atin kapag tayo ay nasasaktan, nahihirapan at natatakot, tayo ay nilalapitan upang humingi ng tulong. At ito ay ang ating mga magulang. Ako, bilang isang kabataan, palagi kong kailangan ang aking mga magulang. Dahil alam ko na sila ang bibigay sa akin ng gabay, proteksyon, pagmamahal at suporta sa bawat hakbang na aking gagawin sa buhay. Sa kanila tayo unang lumalapit kapag may problema, kapag tayo ay nalulungkot, at sa mga bagay na hindi natin kayang harapin na mag-isa. Sa mga simpleng yakap nila, sa mga salitang kaya mo yan anak, ay gumagaan ang ating pakiramdam at nagkakaroon tayo ng dahilan upang patuloy na mangarap sa buhay. At dito ko nakita ang mas malalim na kahulugan ng ikaapat na wika ni Jesus sa krus. Hindi lamang ito simpleng pagdaig. Isa itong malalim na pagpapahayag ng kanyang ugnayan sa Ama. Sa buong buhay ni Jesus, palagi niyang ipinapakita na ang kanyang ginagawa ay ang kalooban ng Ama na nagsugod sa kanya. Sinabi niya na walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Pinapakita nito ang relasyon nila ay hindi basta relasyon lamang, kundi ito ay isang ugnayan na puno ng tiwala, pagmamahal, pagsunod at pagkakaisa. Kung ating pagninilay-nilayan ang ikaapat na huling wika ni Jesus na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Na kung saan sa sandaling iyon sa krus, si Jesus ay hindi lamang nakarayas ng matinding sakit sa pisikal, kundi pati na rin sa espiritual. Dito natin matatagpuan ang kabuluhan ng misteryo ng krus na kahit ang anak ng Diyos ay dumaan sa pinakamahirap na kalagayan upang tayo mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. Ang ikaapat na wika ni Jesus ay nagsisilbing paalala sa atin na bahagi ng pagiging tao ang pagkakaroon ng pangungulila at pagdududa sa gitna ng mga problema. Tandaan natin na pinili ni Jesus na danasin ang hirap, sakit, pagod at pagkurusa upang mapawi ang ating kasalanan at para sa ating kaligtasan. Kaya ako, o ikaw, bilang isang mananampalataya, alam natin na hindi madali ang pinagdadaanan natin sa buhay. Nakakaranas tayo ng mga problema na parang ang hirap ng solusyonan. Problema na parang wala nang kinabukasan. Mga problema tila walang kasagutan. Mga sitwasyon na parang wala nang kinabukasan. May mga gabi na hindi tayo makatulog kakaisip. May mga araw na pilit tayong humingiti kahit sa loob natin ay pagod na tayo.
May mga pagkakataon na tinatanong natin ang Diyos ng ganito, Panginoon, bakit ako? Bakit nangyayari ito? Hindi ba ako naging mabuting tao? Ito ang mga tanong na parang wala ng kasagutan. Ngunit kung titingnan natin ang ating sarili ngayon, nasaan tayo? Sa kabila ng lahat ng ating pagdududa, sakit at panghihina, andito pa rin tayo. Buhay at patuloy pa rin na lumalaban at bumabangon. At marahil, hindi man agad natin napapansin, ngunit nariyan ng Diyos na gumagabay, umaalalay at tahimik na kumikilos sa ating buhay upang patuloy pa rin natin malampasan ang mga problemang ating kinakaharap. Dito ko napagtanto sa ika-4 na huling wika ni Jesus na ito ay hindi lamang simpleng pagdaing sa Diyos kapag tayo ay may mga problema. Isa itong paalala at isang malalim na pag-unawa na kahit anong problema ang ating nararanasan, ay dapat pa rin tayong magtiwala, maniwala, at ipaubayo sa Diyos ang lahat kasama ng ating patuloy na paggawa ng mabuti. Dahil alam natin na hindi tayo ilalagay sa isang sitwasyon kung saan wala siyang hiling. Hindi niya ipaparanas sa atin ng isang bagay na hindi natin kaya napasan sa tulong niya. Minsan, hindi natin agad naiintindihan ang dahilan ng ating paghihirap. Ngunit, sa paglipas ng panahon, doon natin makikita kung paano tayo hinubog, pinalakas, at inihanda sa mas malalaking bagay. Ang sakit na ating nararanasan ay hindi sa walang saysay, kundi ito ay bahagi ng ating paglago bilang isang tao at bilang mananampalataya. Kaya ngayon, sa krisis na ating nararanasan, nawa ay mamulat tayo sa kahulugan ng pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi lamang salita, kundi isinasabuhay sa gawa. Isang pag-ibig na hanggang umunawa, tumulong, makirangan, at magbigay kahit sa simpleng paraan. Sa gitna ng mga suliranin tulad ng kahirapan, sakuna, kaguluhan, at iba't ibang pagsubok, naway hindi tayo maging malig sa nararamdaman ng iba, kundi maging instrumento tayo ng pag-asa at liwanag. Naway matuto tayong tumingin hindi lamang sa sarili nating kapakanan, kundi pati na rin sa kalagayan ng ating kapwa. Sapagkat sa bawat taong nahihirapan, sa bawat pusong sugatan, at sa bawat taong nawawalan ng pag-asa, ay naroon si Jesus. At tulad niya, nagtiis na matubing hirap para sa atin, naway matuto rin tayo magsakripisyo, magmalasakit, at magmahal na walang hinihintay na kapalit. Sa panahon ng kaguluhan at pagdududa, naway piliin pa rin natin magtiwala sa kabutihan. Naway manatili tayong matatag sa ating pananampalataya kahit hindi malinaw ang nangyayari sa ating paligid. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi sukat sa panahon ng kaginhawahan, kundi sa panahon ng mga pagsubok. Higit sa lahat, naway ang salitang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ay magsilbing paalala hindi lamang ng sakit at paghihirap, kundi ng patuloy na pagkapit sa Diyos. Sapagkat sa kabila ng lahat ng krisis na ang ating nararanasan, ay ang kanyang pagmamahal ay hindi magbabago. Ito ay mananatili, gagabay sa atin at magbibigay ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Kaya, sa bawat araw na tayo ay bumabangon, sa bawat laban na ating hinaharap, at sa bawat pagsubok na ating nakakamtan, ay sana'y maalala natin na hindi tayo nag-iisa. May Diyos tayong kasama, iisang Diyos na nakakaunawa sa ating mga problema, at iisang Diyos na hindi kailanman tayo iiwan. Kaya nawa,
Sa ikaapat na huling wika ni Jesus, ito nawa ay naging instrumento upang patuloy tayo lumapit sa Diyos at magtiwala na hindi tayo nag-iisa. Magsilahod po ang lahat. Panginoon namin Diyos, sa mga sandaling kami ay nanghina at nalilito, tinatawag ka namin tulad ng iyong anak na si Jesus. Sa mga oras na pakiramdam namin ay kami nag-iisa, tulungan mo kaming maniwala na ikaw ay narinig. Bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang problema sa aming buhay. Patatagin mo ang aming pananampalataya, lalo na sa mga panahon hindi namin nauunawaan ang iyong plano para sa amin. Turuan mo kami magtiwala sa iyo ng buong puso at kahit sa gitna ng sakit at kawalan ng pag-asa. Iniaalay din namin sa iyo ang buong bansa sa gitna ng tisis at kabuluhan. Naway malaig ang iyong pag-ibig sa bawat puso ng tao. Buksan mo ang mga isipan at damdamin nila at ipakita sa kanila ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Gawin mong instrumento ang mga tao ng mabuting puso upang magbigay ng kapayapaan hanggang tumulong, umunawa at magmahal na walang hinihintay na kapalit. Panginoon, turuan mo kami maging matatag sa gitna ng unos ng buhay. Tulungan mo kami makita ang liwanag kahit sa gitna ng kadiliman. At sa bawat sandali na kami nasasaktan o nagdududa, naway maalala namin ang paghihirap ni Jesus sa krus, na sa kabila ng lahat, siya ay patuloy na kumapit at nagtiwala sa iyo. Ito ang aming taus-pusong panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ikaw